another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ay, bakit gano'n? Teka lang muna, mali. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, yung nasilip natin, yung actual na speeches nito ni Chis Escudero. Follow up lang natin yung mga nakalimutan natin banatan, no? Kagabi. Ngayon po, mas kompleto po itong banat natin. Ayon po kay Chis Escudero, magdemanda na lang daw po yung kritiko ng kritiko po ng budget. Sabi, ang sa akin lang, no, napaka-foul naman ito, no. Sasagutin nyo lang ng maayos yung mga tao, pagdidemandahin nyo pa. Alam mo, Chis, alam ko magaling kang magsalita, marami ka napapaikot. Hindi ang mga tao, hindi heart evangelista ang pangalan, no? Hindi mo madadaan sa kilay mong mapagmataas at saka sa mabulaklak mong mga pananalita, no? Hindi kami si heart evangelista na pwede mong paikutin sa matatamis mong dila, no? Chis Escudero. Yan, babakbakan po natin yan. Okay, isa pong nakikita natin na malaking problema ng Pilipinas ngayon, ito po, isa po sa mga presidential decree. Presidential decree. Executive order Pangulong Trump ng Estados Unidos o United States of America ay ang suspension ng refugee program, no? So ang tanong po, ano po ang mangyayari dito po sa 300 na Afghan refugees na kasalukuyan po ay nasa Pilipinas? Ang dami na po natin problema. Yan yung sinasabi natin, no? Magpapalit po yung administrasyon ng US. Parang wala pong kaide-ideya itong ating administrasyon na ibang-iba po. Ibang-iba po yung paalis at parating na United States administration. So yan po yung problema natin, mga kapatid. Anong gagawin dyan sa 300? Dami na natin problema. Di ba? Sa daming problema natin, dumagdag pa to. 300 refugees. Suspended eh. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na natin tong 300 refugees. So, tinanong po natin dito, ayan, kung ano po yung mangyayari, tatanggapin ba dahil mukhang special naman yung 300 Afghan refugees. Ito po ang sinagot sa atin ng taga-US. Kala mo taga-US. The current policy under President Donald Trump's administration as of January 22, 2025, as of kahapon, includes a suspension of the U.S. Refugee Admission Program. Okay. This suspension affects Afghan refugees, including those who were cleared to resettle in the U.S. but whose flights were canceled due to this order. Tindi, no? Refugee program suspension. Trump's executive order has led to the cancellation of refugees resettlement flights impacting nearly 1,600 Afghan refugees. Among others, the suspension is in place to review the program. Okay. This policy directly affects Afghans who were in transit or awaiting relocation to the US. Kasama yung mga Afghan natin.
at public advocacy response, yan, etc. etc. Okay. So sa madaling salita po, itong 300 Afghan, siyempre, problema na po natin yan. Nakapag-deal tayo sa papaalis na US government kahit alam na natin. Tinanggap natin niya, alam na natin, panalo na si Trump, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Panalo na si Donald Trump nung tinanggap natin yan. Wala ba tayong kaide-ideya? Wala tayong kaide-ideya kung na magkaiba yung pananaw o yung patakaran ni Donald Trump sa dati. O kaya po yan, hindi po yan parang ang kausap po natin, ibang administrasyon na eh. Ngayon, pwede ba nating isoli yan? Sino po ang sasagot ng mga gastusin yan? O papabiyagan na natin magtrabaho dito sa Pilipinas? Hindi ko po alam. Yun yung problema. Bakit tayo nakikialam sa problema ng US? Meron naman po silang mga teritoryo. Kung ayaw po nilang papasukin direkta sa mainland USA, meron naman po silang Guam, meron naman silang Hawaii, o iba pang teritoryo. Kung ayaw nila sa main. Ang question nga, bakit ayaw nila tanggapin agad-agad? Yung bakit ayaw nilang tanggapin agad-agad, bakit naman natin tinanggap? Kung yung US nga, kinakailangan pang aralin kung ang mga taong ito ay legit, no? Legit na maaayos na mamamayan, bakit tayo tanggap agad? Wala ba tayong karapatan na yung tinatanggihan ng US ay tanggihan din natin? Yun yung problema. Hindi nyo po ba nakikita yung ano nun, yung kumbaga lugin-lugi tayo? Bakit nasa Pilipinas? Kasi hindi pa tinatanggap na US, inaayos pa yung papeles nila. Kung walang maayos na papeles yan, bakit natin tinanggap? Kung yung US nga, dalawa po yan eh. Gusto rin ba nila mag-stay sa Pilipinas? Akalain nyo yun? Inaampun natin sila, ayaw nilang mag-stay dito. Unlike po ng mga Vietnamese refugees yan, na alam nila na dito sila mag-stay. Alam ko ang kasunduan dun, yung mga hindi matututo mag-English, iwan sa Pilipinas. Ayan yung problema natin. Ayaw tanggapin na US kasi hindi sila sigurado. Tinanggap natin kasi tatanggapin na US. Balang araw. Asan na yung balang araw? Okay. So, hindi natin nababalita ang problema, solusyon. Problema, hindi proyekto. Punta na po tayo. Punta na po tayo rito sa sa balita po natin tungkol kay Chis Escudero. Alam nyo, pinipiloso po lang tayo ni Chis Escudero eh. Nakakabwisit po makinig sa speech ni Chis Escudero kasi ang turing niya sa atin yung kaya niya tayong paikutin lahat eh. Sa kilay mo mapagmataas, hindi mo kami kayang paikutin. Hindi heart evangelista mga pangalan namin. No? Ayan yung sabi niya, kung gusto nila mag-aksaya ng panahon, magsampa ng kaso sa korte, malaya sila. Ikaw, tanungin kita, Chis Escudero, ibabalik ko lang sa iyo yung sinasabi mo. Bakit hindi mo sampahan ng kaso si Duterte at si Ungab? Same, di ba? Yun yung sinasabi para matigil na yung usapan, pipilosopuhin tayo, may reklamo pala kayo, bakit hindi kayo magsampa sa korte? Parang ano lang yan eh. Kada may magre-reklamo, kumakain ka sa... Bakit ganito lasa ng pagkain nyo? Doon ka sa barangay magreklamo. Ganyan lang po, pamimiloso po yung ginagawa ninyo. Gusto naming malaman ng katotohanan. Pero namimiloso po kayo. Kung lahat na may problema, malaya kayo, mag-aksaya ng panahon, pumunta sa korte. Kita mo, hindi pa nagsasampa sa korte, iniinsulto mo na. Kung ibalik namin sa iyo yan, bakit hindi ka magsampa ng reklamo kay Duterte at kay Ungab?
Di ba? Balik namin sa'yo. Nagsampa ka rin ba ng reklamo sa korte? Di ba sinasagot mo lang? Sagutin nyo lang. Labanan lang po ito ng katwiran. Alam po ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa dyan sa sinasabi mo. Dalawa kasi sinasabi niya eh. Una sinasabi niya, walang blanco. Bycam. Tapos sinasabi niya rin na kahit naman parang pinahiwatig niya, hindi naman talaga pwedeng ireklamo yung Bycam. Dalawa po yung sinasabi niya tungkol sa Bycam. Di ba? Una, sinasabi niya, no? Ang sinabi, di ba, yung pinapakita nyo ngayon, wala akong pirma, pero may nakita ko na nakapirma ako. O bakit hindi mo ireklamo yung mga taong may pirma ka at saka wala kang pirma? O, gagamitin ko yung pamimiloso po mo. Dalawa ka mo yung nakita mong kopya. Yung isa may pirma ka, yung isa wala kang pirma. Bakit hindi mo ireklamo yung nagpapalabas na wala kang pirma at may pirma ka? Kung ano man ang mali doon. Wala namang mali doon sa sinasabi mo. Pinaiikot mo lang kami. Alam mo yun, mas marami. Simple lang po ang gusto naming malaman. O ngayon, aalamin na natin bakit nangyayari to. Yun lang kasi muna no? May blanco. May blanco ba o wala? Paliwanag nyo, walang blanco. Pero bakit ang dami mo pang paliwanag na iba? At tapos sasabihin mo lang para matigil na yung mga kritiko, magdemanda kayo sa korte, mag-aksaya kayo. Kinakantyawan mo pa. Mag-aksaya kayo ng panahon. O, ano pa sinasabi niya? Wala namang batas na Bycam ang batayan eh. 'Di ba? Ang question ng constitutionality kung naaayon ba yan sa saligang batas, yung GAA daw hindi yung Bycam. O, di dalawa na yung sinasabi mo. Sinasabi mo na walang blanco, di walang problema. Ano yung sinasabi mo na sa Korte Suprema, hindi po pwede yung Bycam lang, yung GAA lang, hindi pwede yung Bycam. O di parang indirectly inaamin mo na meron talagang blanco. O sampahan mo rin na reklamo. Ito iba yung sinasabi. Total, mahilig ka sa ganyan eh. Sampahan mo rin na reklamo si Amy Marcos. Kasi sabi niya may blanco eh. Sampahan mo rin na reklamo si Bato de la Rosa. Kasi sabi niya may blanco eh. Sampahan mo rin na reklamo si Raul Manuel. Sampahan mo rin na reklamo si Unga Basi Duterte. Sampahan mo rin na reklamo etong si lahat ng kokontra. O, di ba? Hindi masama, kaya kami nagagalit sa iyo. Kasi pinaiikot mo kami. Definitely, hindi mo sasampahan ng reklamo si Amy Marcos, si Bato, si Raul Manuel. Hindi po pwede mga katwiran na ganyan, Chis. Ulitin ko, hindi Heart Evangelista ang pangalan namin. Kaya wag mo kaming paikutin. Hindi ko sinasabing pinaikot mo si Heart Evangelista. Ang sinasabi ko, magaling ka manligaw, kaya mo napasagot yan. Ako rin, magaling din ako manligaw. Napasagot ko misis ko eh. Di ba? Pero hindi kami si Heart eh. Hindi kami naliligawan ng matatamis na dila. Safe na safe si Bato. Totoo naman eh. Tanungin din kita. Bakit mo kinokontra si Amy Marcos? Bakit mo kinokontra si Bato? Hindi ba dapat nagsampa ka ng reklamo laban sa kanila? Kung kaya nyo mamiloso po, mamimiloso po rin kami. Bakit kinokontra mo lang sila? Tanong ko, bakit mo lang sila kinokontra? Hindi mo sila sinampahan ng reklamo. Magkaiba kayo na sinasabi. Sabi ni Bato, may blanco. Sabi ni Amy, may blanco. Ikaw sabi mo, walang blanco. Tinuturuan mo kami, lahat na nagre-reklamo, magsampa kayo ng reklamo sa korte. Kinontra mo rin si Amy tsaka si Bato.
Nagsampa ka ba na reklamo sa korte? Wag mo kaming bubudulin ng mga paikot yung salita. Sige, isa pa. Mayroon bang batas, no, na ipinagbabawal ang maging waiter sa First Lady? O wala. Paano ka namin marereklamo? Wala namang batas ng pagiging waiter. Pero tama ba yun? Nakita namin? Nakita namin yung lahat eh. Inabutan ka ng alak eh. Tama ba sa tingin mo? O kinuwanan ka ng alak? Tama ba yun? Tama ba na magsipsip ka sa kasalukuyang administrasyon? May batas ba na bawal magsipsip? Hindi po lahat ng mga kamalian at katamaan ay nakasulat sa batas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. No? Dalawa po ang katamaan. Ako, as a leader, lahat ng leaders, tinatalakay ito eh. Tinatalakay po ito. No? Pag kayo nagkaroon ng mga leadership, dalawa po lagi yan. Yung right. No? Hindi po lahat na lawful lang, yung sa law lang, nakasulat lang sa batas. May mga right. Meron po tinatawag na legal rights at saka morally right. Legally right, tsaka morally right. Pwedeng hindi yan walang legal na nilalabag kayong batas, pero meron kayong nilalabag, mali ang ginagawa ninyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ano sabi ni Ungab? Si Ungab po, hindi nyo mapapaikot pagdating sa budget. Kasi siya po ay dating chairman ng ano na nga yan? Appropriations Committee. Dati po siyang chairman. Ang ginagawa daw dapat, bakit, tanong ko lang, Chis. Kasi piniloso po mo eh. Lahat ng aangal, sasabihin lang. Siyempre, yan na i-voice out ng mga pro-BBM. Kung may angal kayo, magreklamo kayo sa batas. Ito tanong ko. Tama ba, Chis, na dumaan sa committee hearing? Naalala nyo to, iimbitahan si BP Sara, tatanungin, tungkol saan, paano mo ginastos yung nagkakaaway-away sa committee hearing, napapanood ng tao. Tapos, inaprubahan ng budget, inakyat sa plenary, nagdebate sa plenary, tapos, inapprove ng plenary yung budget. House of Representatives. Dito po, sa Senate, ganun din, inimbitahan si BP Sara, nag-away sila nagbalatubaan sila ni Risa Ontiveros, tapos inapprove ng committee yung budget, committee ng finance, inapprove yung budget ng OBP. Tapos pagdating po sa plenary, nagkwentuhan, binawasan po yung budget ng OBP. May dalawang version ngayon. Halimbawa, version ng budget ng Senate at version ng budget ng House. Dapat po i-reconcile lang yung mga difference. Pero ano po ang ginagawa nyo sa BICAM? Chis Escudero. Naroon ka, nakikipagnitian ka ron eh. Ano ang ginawa ng BICAM? Dinisregard lahat. Nagkaroon ng panibago yung BICAM. Yung napagkasunduan na sa House of Representatives at Senate, binago nila lahat. Anong patunay niyan? Dinagdagan yung budget ng Office of the President, dinagdagan ng budget ng House of Representatives, at dinagdagan yung budget ng Senate. Wala po yan sa dalawang panig. Pero pagdating sa BICAM, binabago nila lahat. Tanong, may nilabagbang batas yung BICAM? Malamang wala. Bakit? Wala nagsasabi na may nilabag silang batas eh. Pero ito ang tanong, tama ba yung ginagawa nila? Yun yung sinasabi ko sa iyo, Chis. Hindi lahat ay legal lang ang pagbabatayan. Kasi pinipilosopo mo lang kami. Di magsampa na lang kayo na reklamo. Ganun lang yun. Meron pa siyang sinasabi. Wala pa naman ako nababalitaan
na sinampahan na reklamo yung BICAM report. Porket wala ka pa nababalitaan na sinampahan na reklamo, tama na. Kahit may blanco, tama na. Huwag nyo kaming pinipilosopo lang. Akala mo, napakagaling mo lang. Bibigyan kita ng halimbawa. Chis Escudero. Halimbawa, dyan sa plenary hall ng Senado. Ito imposible itong maganap. Kaya wala pa po nito. Pero dahil sa pamimilosopo mo, bibigyan kita ng isang philosophical na sitwasyon. Halimbawa, may isang senador na tumae habang nag-i-speech ka doon sa plenary. Halimbawa lang. Hindi nyo sisitahin? Hahayaan nyo lang? Meron ba sa rules nyo na bawal tumae? Pilosopo ka eh. Kung sabihin sa'yo ng tumataing senador, di reklamo mo na lang ako sa korte. Di ba? Hindi porket wala pa nagaganap, hindi porket wala nakasulat na batas tungkol sa bawal ang tumae habang nagsesession sa Senado, sa plenary hall. Tinitiyak ko sa'yo, wala nakalagay na batas na ganyan, wala nakasulat. Pero hindi po pwede yun. Mali yun, nakakadiri yun. Sa lahat ng bagay, mali po yan. Kasi, kala ko wala nagre-react. Kumakain po kami. Dinadaan kasi tayo sa pilosopo eh. Wala pa po nagre-reklamo nun, tama. Pasintabi po sa mga kumakain. Wag na yung kumakain. Wag na po yung kumakain. Ano ba yung mga karumal-dumal na pwedeng gawin? Yung gustong ipagawa ni ano. Burahin nyo na po ayun na lang, Jim Paredes. Coljacks po. Habang nagsasalita ka, meron kang nagdedebate kayo. Bura-bura-bura. Habang kayo ay nagdedebate, may isang senadora na nag-Jim Paredes. Sinita nyo siya, Madam Senator, Your Honor. Salamat kaayo, Your Honor. Ano po yung ginagawa nyo? Wala kayong pakialam. Wala sa batas natin na bawal to. Yan yung sinasabi mo sa Pilipino ngayon. No? Yan yung sinasabi ninyo sa amin na porket wala pang nauna. Hindi po kinakailangan. Yung GAA, kung ang pinagbitayan nyo po yung BICAM report, ang tanong lang namin, bakit may blanco? Okay, pinipilungos po lang kami. Pwede ba sabihin ng isang nag-gym Paredes habang kayo nagsesession? Senadora, nag-gym Paredes siya, pwede niya sabihin, bakit bawal ba to? Basahan mo nga ako ng batas na bawal mag-gym Coljacks habang kayo nagdedebate. Malamang wala kayo dahil hindi naman kayo mga baboy. Kaya malamang hindi nyo po sinulat yung batas na yun. Pero given na po yun. Hindi po lahat ng katamaan at kamalian ay kinakailangan ilagay pa sa batas. Nakakadiri lang yung example ko. Kasi nakakadiri na po kayo. Ginagawa po ninyong laruan eh. Yung paghamon mo na magsampa na lang na reklamo, foul na po yan. Yan po, foul po yan. Bakit hindi mo nireklamo si Amy Marcos o si Bato kung ganyan lang ang laging usapan? Demokrasya tayo. Pwede tayo natin pag-usapan yan. Nakakahiya
na nagblanko kayo, may blanko, umamin si Bato, umamin si Aimee, kaya hindi sila pumirma. Eh yung mga nakikipaglaban na walang blanko, pinangangatawanan na nila. Ang tanong, bakit kayo walang mga minutes of the meeting? Bakit hindi televise yung BICAM? Nananawagan kami na kung ganyan ang practice ninyo, actually sinabi na yan ni BP Sara eh. Di ba? Naalala po ninyo? Hindi ko po sinasabing propeta si BP Sara. Pero yung mga sinabi niya na parang ang hirap paniwalaan habang sinasabi ni BP Sara na ang may control lang ng budget ng Pilipinas ay 2 tao, si Martin at si Saldico. Eh nakita po natin ngayon na totoo. Kahit magdebate kayo dyan sa plenaryo, eh sinabi na ni BP Sara yan eh. Naroon siya nung 2022 o 2023. Naroon siya nung budget deliberation. Kino-question na yung kanyang confidential fund. Hindi siya makasagot dahil debate na yun. Naroon po siya, umatin siya sa debate sa plenaryo. Pagkakita-kita niya, yun naman pala, pwede naman palang baguhin ni Saldico at ni Martin Romualdez ang budget through BICAM. Sunod-sunuran lang ang lahat. Oh, nakita nyo? Mayroong bang batas na magbabawal na maging sip-sip sa First Lady? Wala po. Pero tama ba yun? Hindi. Mayroong bang batas na nagsabi na bawal maging waiter ng First Lady? Wala po. Pero kung Senate President ka, tama ba yun? Hindi. Hindi po lahat ay nasa batas lang. Dahil hindi naman lahat ng tao abogadong tulad mo. Pero namimiloso po ka na rin lang kung sakaling mayroong lukulukong senador balang araw na mag-Jim Coljacks dyan at sabihin niya mga sinasabi mo, magreklamo na lang kayo sa korte. Patapusin nyo lang ako. Ang galing mong magtanggol eh. Yung pagtatanggol nyo, ayun yung sinasabi ni Ungab. Kung po pwede palang baguhin ng BICAM ang lahat, bakit pa sila nagdedebate? Bakit pa kinakailangan dumaan sa debate sa committee, debate sa plenary, tapos BICAM din naman pala magpapasya ng lahat? Wag na kayong mag-committee hearing, wag na kayong mag-plenary debate, diretso na sa BICAM. Yan yung sabi ni Ungab. Mas total, ano pong ginagawa nyo? Binabaliwala nyo yung proseso ng batas. Nasa batas na yan. Pero may nakalagay ba na bawal na dapat yung pag-uusapan sa BICAM yung mga galing lang sa Senado at sa Congress? Wala. Mga abogado sila eh. Mga marurunong sila sa batas eh. Kaya nalusutan nila. Pero hindi po ibig sabihin na nalulusutan ninyo ay tama na. Kaya nga, kung logic po, tama si Ungab. Kung ganyan pala na pwede palang baguhin ng BICAM lahat, wag na tayong mag-budget hearing. Antipid pa nun. Wala pang masasaktan. Diretso na natin sa BICAM agad. Pero nalalantad na to sa taong bayan yung ginagawa nyo eh. Hindi po pwede ang pangiti-ngiti mo. Ha? Pag ganun-ganun mo ng pamonstra-monstra mo na feeling gwapo ka. Huli kayo ng ginagawa niyo pero hindi kulong. Correct. Huli pero hindi kulong. Walang kulong, walang batas eh. Pero mali po sa lahat. Sige, pagtanggol mo na wala sa mga ginawa ng
Senado, ginawa ng Congress na report nila. Tapos babaguhin lahat ng BICAM, pwedeng baguhin. Tama yan. Malamang wala sa batas yan. Kasi kung nasa batas yan, yan yung pinoint out nila Tatay Digong at ni Ungab. Paano nangyari na binago? Malamang wala. Kaya nga may mambabatas eh. Dapat corrective kayo. Kung nakita na ninyo na may mali dito, expose nyo rin. Lagyan nyo rin ng camera yung BICAM na yan. Diyan pala nang nagaganap. Ngayon, alam nyo ang konklusyon ng mga tao. Sa BICAM lahat nagaganap. Wala na yan. Wala yan silbi. Yung mga pang-aaway ninyo, no, mga sinisita-sita ninyo. Approve sa Senate, approve sa Congress. Pag sinabi ng BICAM na kaltasan yan, katulad nung DepEd, akala ni Angara, okay na, merong approve sa Senate, approve sa Congress, pagdating sa BICAM, kaltas. Oh, may nagawa ba kayo? Wala sa batas eh. Hindi po lahat ay batas, kaya nga, nakikita na namin taong bayan ngayon, kung ako senador o congressman, ay teka muna, mali itong ginagawa natin sa BICAM. Gumawa tayo ng batas na ang tanging pag-uusapan lang sa BICAM ay yung mga galing sa Senado at Kongreso. Halimbawa, kung ang DepEd sa Senado at sa Kongreso, parehong budget, okay na yan. Yung pag-uusapan lang, yung magkakontra. Halimbawa, walang akap dito, may akap dito. Yun lang ang pag-uusapan, akap lang. Putya, lahat binawasan, binaltasan, dinagdagan. Tama nga si Ungab. Bakit pa tayo nag-separate pa? BICAM na lang agad. Sila na lang gumawa ng budget. Hindi po yan yung nakalakay sa batas, di ba? Pero pinapaliwala nyo, nalulusutan nyo eh. Yung mga fine prints of law, nalulusutan nyo dahil panay kayo abogado eh. Pero kinukorek nyo nga dapat dahil kayo yung gumagawa ng batas eh. Kayo dapat nagkokorek. Hindi yung ang hamon mo kagad, magsampa na lang kayo ng reklamo. Ngayon nakita namin, mali yung ginagawa ninyo. Mali yung ginagawa ninyo sa BICAM, magsampa na lang kami ng reklamo. Hindi ba dapat itama ninyo yung practice ninyo sa BICAM para sa susunod na taon wala nang question? Palpak na nga lahat, palpak na nga. Ang dami na nating kapalpakan. Ang dami ng kapalpakan, pati ba naman yan, sinisita na namin kayo, direkta na. Mali yung ginagawa ninyo. Sa BICAM, sasabihin nyo lang, magreklamo kayo sa batas, magreklamo kayo. Alam po ninyo, Chis Escudero, milyonaryo ka, multi-millionaire ka, may asawa kang maganda. Sinisingit ko lang. Walang kinalaman. Bura-bura. Bura yung may asawang maganda. Milyonaryo ka, multi-milyonaryo ka, abogado ka. Pwede mong isipin yan. Kami pong mga pangkaraniwan tao na hindi pa kami nakakatuntong sa korte. Sa tingin mo, bawat galaw namin, reklamo? Kahit wala po kaming ideya, alam naming mahal ang kumuha ng abogado. Kung libre lang po ang pagrereklamo. Ano irereklamo ko? Wala namang kayong batas, pero nakita na namin eh. May mali. Correct ninyo. Sabihin nyo lang yun. Na ang dami na sumisita sa amin na ganito, hindi open ang pati Makati Business Club. Nagsasabi na. Dumaan sa committee, dumaan sa plenary.
Tapos sa BICAM na wala na nakakaalam kung ano nagaganap, doon ang tunay na budget na doon ng tunay na budget. Sa mga hindi doon sa mga hindi pa pinal, napapanood namin. May access kami. Pero doon sa final countdown na, yung tunay na pirma na lang ng Pangulo ang kulang, hindi na namin alam. Tapos makikita na lang namin, bakit umaangal na si Angara na kinaltasan yung computerization ng DepEd. Oh, umaangal na lang yung mga na kinaltasan yung budget sa kung saan. Isa yung panawagan namin doon. Nakikiisa kami sa panawagan ng Makati Business Club na gawin ninyong rin yan, transparent, para makita namin kung sino yung mga hayok. Tama po yung term na narinig nyo, hayok. Kasi, ilipat natin to, dagdagan natin. Sino yung nag-propose na dagdagan yung budget? Doblehin o mahigit pa sa doble yung ginawa nila sa House of Representative. Sino utak nun? Kasi nakikita po namin yan eh. Makikita po namin, makapagsalita man lang kami. Hayop talaga itong tao na to. Masyadong buhaya sa pera. Makabawi man lang kami ng ganun. Pucha, napanood mo ba yung BICAM hearing? Sinabi ni Congressman ganun na doblehin yung budget nila. Hayop, mahayop man lang namin. Yun lang. Huwag mo kami sabihan na lagi eh. Huwag mo kami sabihan lagi na pumunta na lang sa korte. Ikaw mag-provide ng abogado ko. Lahat na nakikita ko mali, ikokorte ko. Ilibre mo ko sa abogado, Chis Escudero. Maling sagot sa mga katanungan ng mga mamamayang Pilipino. Ang tanong namin mamamayang Pilipino, bakit lihim yung BICAM? Bakit hindi nyo ilantad yung hearing? Di ba? Hearing ng budget yan eh. Narinig na namin, ito yung inapprove. Narinig namin, ito inapprove. Pagdating sa inyo, bago, makita man lang namin yung, I propose na doblehin yung budget ng House of Representatives. Makapagsabi man lang kami, hayop talaga yung congressman na yan. Bakit niya pinadodoble yung kanyang masiba talaga. Yun lang, bawin-bawi na kami. Chis Escudero, di mo kami madadaan sa kilay mo mapagmataas, sa mabulaklak mong dila. Dahil hindi heart evangelista ang pangalan namin. Inuulit-ulit. Di ba?